Kwentuhan kasama mga top esports personalities. Game na ba? Predict the play with us! I'm your certified kabayas, man of esports, community at your service, Manjin Faldas. And I am Patsy Reyes, gamer, streamer, and big esports lover. This is One Hit Na Lang! Tulad sa buhay, minsan isang galaw lang sa game. Pwedeng magbago ang lahat. Isang hit na pwedeng magpanalo ng match at mag-rewrite ng kwento mo. Ito ang One hit na lang. Wow. Na lang. Nag-ano na lang. Oo. Relax tayo. Nag-sync Relax lang finally. tayo. Nag-sync ka. Kamusta kayo dyan, mga one-hitters? Ito na naman kami. Ako si Manjin Faldas. Ang kasama nyo sa mga bawat esports ganap. At dito sa podcast na to, bubusisiin natin ang mga tunay na kwento sa likod ng mga losses at wins that rewrote history kasama mga biggest esports personalities. At ako naman si Patsy Reyes, ang inyong certified esports kakwentuhan. Kung trip nyo ng real talk, dito lang kayo. So you don't miss ang mga esports stories na maririnig nyo today. Abangan nyo to, Real 2. Real 2 ka na. At agree ako dyan. Kaya i-make sure nyo na i-follow nyo ang Arena Social PH, #PredictThePlay at i-on rin ang inyong mga notifications sa Spotify at sa YouTube. Make sure nyo yan para hindi kayo mahuli sa mga balita sa mga episodes namin. Huy, lagi ko naririnig ang i-on ng ayon. I-on ang notification. Yes. So, Oh. Manjin, yung guest kasi natin today, host din ha? Ayun. Host ng major esports ng Valorant broadcast. Grabe, Ay, may sobrang- ganun pala. No? may Valorant host, Mm. shoutcasters, and then broadcast. Yeah, daming words. Ang dami. Big words. Actually, Oo. very proud ako na ipakilala ang ating host na to kasi na-witness ko rin ang journey niya nung nagsisimula pa lang din siya sa esports. At syempre, hindi lang sa esports world ang galaw niya. Alam mo ba na dancer din to, parang ikaw. Hala, At ang sayawan nito, ballet. 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 Ballet ang buto. Ballet, oo nga. Yes. At saka Ballet. besides that, nagpro-produce na rin to. Hala, iba. Oo, Ibang dami ng klase. work. Oo. Ibang klase ang ano nito, no? So from local arenas to the global spotlight, dala niya ang Pinoy pride sa mga galaw niya. Let's give it up for Mika Fabs Fabelia! Hello, guys! Ding, 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 ding. Galing ng sound effects nyo, ah. Yes. Kami lang yan, kami lang yan. Self-produce. Talaga? Oo. Kami lang din to lahat. Wala Galing. talaga mga director dito sa harap. Oo. Impromptu Multi-talented. Impromptu to, walang Impromptu. practice. Welcome, Ate Mika. Madalas kitang i-ate Maraming kasi salamat. wala ate ka for me talaga nung nakilala ko siya kasi wala lang. Bukod sa magalang akong tao, talaga nung first time nag-meet kami sa isang esports tournament, wala na siya Correct. ngayon The Nationals. Correct. 'Di ba? Maging sa mga talk show ay nagmi-meet din tayo at ngayon nandito ka na. Simulan natin 'yan agad. Game tayo agad dito sa usapan na to kasi tagal nating di nagkita. Ito Oo na nga. ang Mga game. ilang years. Mga ilang months. years? Ilang years pero na ba ako consider nag-Korea? ilang years, mga 3. Oo, mga 3 years, tama. Oo, parang mga 3 years na rin eh. Sheesh. Kakagaling mo lang ng Korea? Kasi- 한국에. Joke, hindi na ako magsimula. Anyong Ano? tao. Anyong Mahihila ako ng kimchi. 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 Ayoko na. Ano, hasayo, para sa'yo. Kaya siya galing ng Korea kasi si Mika, kagaya ng sinabi mo, Patsy, ay panel host or resident host ng anong tournament yun? Valorant? It's VCT Pacific. So, yung Valorant kasi meron siyang 4 na regions. Meron sa Americas, meron sa EMEA or Europe, Middle East and Africa, tapos sa CN, China region, tapos Pacific naman, Asia Pacific region. So sa Pacific ka? Ano na yan? Yes. International Pacific. talent.
Oo. Pang mayaman, no? Oo. Pang nakaka-LL. Oo. Oo. Ayun, kasi kapag sa mga esports tournaments, lagi rin bukod sa shoutcasters at bukod sa host ay merong panel host. So sakto, kausapin natin si Ate Mika dito sa ating unang segment, which is ang Game Time! Hindi kami si Chris Aquino pero tatanungin ka namin kung game ka na ba? Game na! Love it! I love the energy! I love it! At kung galing ka sa Korea, ang tanong, ano ang iyong pasalubong? Alam ko, ano yung sa'yo? Gano'n ka recent? Uy. Gano'n ka recent? Like last week? Actually, oo, last Last week. week? Kailan Hala ba ako ka? dumating? Mga Feb 17? Mga ganon? Oh, Kailan ba kakadating yan? mo lang, 2 weeks Or- ago. Oo, mga ganon. Tapos, siguro babalik din ako after 2 weeks. Oo. Ganun. Matanong ko lang, Mika, no? Kasi kayo matagal na kayong magkakilala. Mm. Kailan ka nag-start sa esports? Anong year? Nag-start ako nung 2018 ba yan? 2019? 2018? Parang ganun eh. Parang ganon. Parang 2018. 29-18. Pero tama. Kung ano mang number yan. 2019. Pero naalala ko talaga yung super first time ko sa esports kasi. Kasi nag-start ako sa hosting career ko mga 2015. Pero mga corporate events, birthday party, debut. So, mga events na ganun. Tapos, may isang friend na nag-forward sa akin ng audition. Shoutout pala kay Tito Jason. So, nag-forward siya sa akin ng isang audition na naghahanap sila ng host na may alam rin sa gaming. Tas, ang confident ko pa nun, kaya ko yan eh. Kaya Ayan. yan. Gaming? Oo. Gamer girl din ako. Sige, kaya ko to. Tapos, so pumunta ako sa audition na yan para yan sa TV5 at that time. Pumasok ako, tapos naalala ko to kasi nandyan si Kasama siya Manjin. doon. Nandyan si Ano ka nun? Manjin. Talaga? Lahat naman pinasukan nito eh. Tapos grabe. Butas eh. Na-OP talaga ako. Kasi parang, sabi ko, parang lahat sila magkakilala na. Tapos ano ba tong audition na to? Lahat sila magkakilala na. Tapos nandyan lang ako. Tapos parang, hala, ano ba to? Hindi ko alam yung mga sinasabi ko. Parang na-awkward ka kasi pagka nakikita mo yung mga kasama May ganun mo. kasi kapag mga May gosi-gosi. ano na eh. eh, no? Oo, Oo, nakakaya. tama. Siyempre Tama, gusto mo may tama. ka-close ka, di ba? Oo. So ano ang nangyari nung kinausap ka ba nito? So, nangyari, Ayun na, laglagan na pala. I think hindi actually. Tinarayan na ako. Hindi, joke. Hindi. Hindi, parang nagka-groupings kami. Tas yung partner ko noon, si Asoray. Si Asoray yung naging partner Darwell, ko. si Darwell. Oo, si Darwell. Tapos, ayun, pinag-partneran kami. Tapos may script. Ayun, tapos parang recording kami. Tapos sabi ko talaga, hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa ko. Siguro wala akong callback dito. Naalala ko na kasi 2019 ata. And 2019 was the start of the Nationals. Yes. So around yes. that time, I think late 2018 to early 2019 Nag-audition na sila. yung nagpa-audition sila with kasi parang yung The Nationals is if I'm not mistaken the first franchise Franchise league. So hanapin nyo na lang meaning ng franchise league. Oo. First Google nyo na franchise lang. league. Tapos, kami kasi noon that time, nag-shoutcast na kami for stream. So, nung nagpa-audition sila, parang gusto nila meron silang parang resident talents. Oo. Kasi Mga medyo familiar na. Ibo-broadcasting kasi sa TV, di ba? So, isa siya sa mga nag-audition doon. Nakita kita doon, Ate Mix eh. Oo. Pinansin kita. Oo, pinansin ka naman naman ako pala ni Manji. niya. Very friendly naman kasi nag-hi naman lahat. Pero grabe, nagulat ako. Ba't lahat sila Magkakilala na. Eh kasi anong year pa sila mga nag-start eh, diba? Correct. Tapos ayun, akala ko talaga parang feeling ko wala to. Nag-call back Hindi naman. mo lang alam ba, ikaw lang pinaka-unique doon eh. Oo. Ikaw yung naiiba. Pero I have another question for you, Mika. Kasi 'di ba, you said na you were hosting corporate events before, birthdays, debut. Yes. So paano mo na isip or ano ang nagtulak sa'yo para pumasok sa esports? Kasi kahit sabihin mo nag-message sa'yo, try this, mag-host ka ng esports. Kasi ano ba, like hardcore gamer ka na ba? Since kailan ka ba nag-start mag-gaming? Kailan ba ako And paano mo nag-start? na-incorporate yung hosting mo na dalhin sa esports? Ang cool na nga kasi nung nag-start ako sa gaming, actually nung lumaki
nung lumaki ako, wala pa kaming parang family computer. Wala pa. So, sa mga 20s pa lang ako nag-start sa PC. Pero yung pinsan ko na taga Bacolod, pro player siya actually sa Tekken. Si Ay. Vermilion. Si Vermilion. Shout out sa'yo. Ilongga ka man? Ilongga. Yung mommy ko, lumaki sa Bacolod. So, mommy sa side of the family. Tapos, every Christmas, summer, pag nagbabakasyon kami sa Bacolod, ayan, nakaka-PlayStation na din ako. Okay, Ay, ayan. ayan. So, ayun, yun yung parang start siguro. Pero, nung nakita ko yung audition na yan, sabi ko, oh, gaming to. Tapos, akala ko parang game na ako. Kasi, naglaro ako ng Skyrim, naglaro ako ng Overwatch. Sige, kaya ko to. Tapos, hindi ko alam na parang, oh my God, ang hardcore pala ng esports. Grabe. Ibang realm. Ibang realm. Pero di ba nag-host, may mga hosting ka na rin ba ng mga geek or gaming Yes. shows? Correct. So baka yun yung, kasi pagkaalala ko, na-meet din kita dun sa station, sa TV5 station. Yes. Ako naman yung nag-guest sa isang parang geek show. Oo. Tapos kailangan nila ng Yes. shoutcaster. Pero ikaw Correct. yung host. Correct. So akala correct. mo parang ganong style lang siya. Oo. Akala ko parang ganito. Parang kwentuhan lang talaga. So sabi ko, kaya ko rin yan. Pero grabe talaga yung knowledge saka yung preparation required sa esports. Kaya akala ko parang, ay wala na. Hindi na ako ikukulit. Or pero tingnan mo naman, kinaya mo. Oo, tuloy pa rin. Tapos, Diba? syempre, improvement every single broadcast. Oo. Kailangan may bago palagi. Ano yung pinaka na-realize mo? Mapuput into words mo ba yun? Yung difference of the esports industry, specifically nung tournament, ano yung pinaka nag-sync sa'yo na, ganito dito? Siguro, kasi, tulad mga ibang hosts kasi, akala nila pag nasa esports, okay, oo, magsasalita lang ako about the game. Pero yung hindi minsan na kino-consider is talagang yung preparation na nilalagay ng mga broadcasters, esports broadcasters, sa buong show. So, yung mga stats, yung history ng players, yung minsan kailangan talaga magpakilala ka sa mga players kasi ikaw yung ng story nila, 'di ba? So, Yeah. kailangan medyo ka-close mo din sila kasi gusto mo na tama yung mga sinasabi mo tapos about the game din. So, parang ang daming aspects na Oo. kailangan mo talaga alamin. So, kailangan mag-dig deep Parang ka talaga. reset for you. Oo. Super reset for you that time, 2019. Yes. Kasi as I remember, Na culture shock. Oo eh. Paano? Ganun. Hala, grabe. Pero Grabe pala to. nafe-feel ko nga. Oo. Ay, pero hindi ang galing-galing mo at saka kinaya mo yun. Kinaya At lagi naman ang sinasabi pagka meron kang challenges na kailangang i-face, ibig sabihin mag-grow ka. Yes. Diba? Yes. Sa sobrang lupit ni Ate Mika, sabi ko nga na-witness ko yung journey niya. Nung nag-boom yung Valorant sa Pilipinas, I was so proud na nakikita kita sa mga international Valorant main broadcast. Kasi Oh. actually nakita ko siya una sa Tagalog. Kasi nasa Tagalog siya. Tapos ngayon napunta ka doon sa international broadcast. Tapos you were the first Filipino talent in their international scene. Yes. Kailan nangyari yun? At paano nangyari yun? Grabe, alam mo ba, hanggang ngayon na-overwhelm ako. Alam mo yung sinasabi nila na you work hard para yung mga idol mo magiging parang colleague mo na or friend mo na. Tapos iniisip ko na, hala, nandyan na ako. Yung mga pinapanood ko dati na nasa stream, ngayon, nasa group chat na ako, yung parang ka-chat ko na sila, nagdi-dinner kami, tapos sabi nga, talaga, ito na yung grupo na kasama na ako dito. So, nakaka-overwhelm talaga siya. At minsan, parang iniisip ko na parang, talaga? Deserve ko ba to? Okay. Pero tama ka, kasi yung start ko talaga, syempre nasa local, so nasa Tagalog broadcast. Tapos actually, nagsimula siya dahil I was working din sa isang company, one esports. So journalistic din 'yan. So parang na-introduce yung pangalan ko konti sa mga international scene. Tapos nagtrabaho din ako sa production sa Riot. Naging stage manager din ako tsaka team handler. Sa isang event? Sa Or isang team event. handler? Team handler. So, nung Team Secret, nung VCT Lock-in, it's atong international event, yung Team Secret, ako yung handler nila. So, backstage ako, as in yung may audio, may headset ako, tapos ako yung nila. Hala, grabe, all around ka na doon. Oo, as in kasi bakit
pera kasi ako, basta may racket, go. Part Yun siya yung ng, motto ko. Yun yung part ng motto ko. Team Rocket. Oo, team racket ako. So ganun talaga. Yung parang kahit anong job, sige, go ako dyan. Tapos, Grabe. naaalala ng mga crew, na parang, si Mika yan. Di ba host din yan? Tapos ako parang, nag-host ako. Ha? Talaga? So, unti-unti na-invite na din ako sa desk, sa international na desk. So, I think yan din yung way Dahil sa team ko. kaka-Team Rocket Oo. ka. Sa kaka-team racket ko. O, di ba? Meows, Grabe, that's no? right. Grabe yung mga pinagdaanan niya. Ang No? dami Grabe yan. yung pinagdaanan mo. So, Mika, lahat. Ikaw din lahat pinasok Parang niya. ano yung tawag dyan? Yung Jack of all trades. Oo, Jack of all Jack of all trades. Pero mako-consider mo ba yung sarili mong master of none kung ganon? Minsan. Pag lahat kaya mong gawin. Hindi, kasi iniisip ko din na Jack of all trades, yes. Pero gusto ko din talaga na maging master ako ng isa. Pero syempre, feel ko na wala pa ako sa level na yan. So, hindi ko pa Oo. matatawag yung sarili ko ng master of one. I think you're master of mastering that you can do whatever you want. Parang ganun na Diba? lang. Gusto ko yan. Oo. Gusto ko yan. You don't Mas- have to be diba, no? parang angat sa isa. But at Oo. least you can do anything. Gusto ko yan, Multitask. Patsy. I love the Kasi validation. parehas ako eh. Parehas ako. Yun din, Team Rocket ka rin. Oo, like parang Oo, kahit nga, ano, no? Girl, diba? kaya natin yan. Kaya natin yan. Diba? Yes. At least kahit saan kang panahon dalin, kaya mong Ibang era. Oo, kayang-kaya yan. Pero eto ba, dahil ngayon, syempre, nag-wild drift ka na din. Tapos kung ano-anong events ng Riot and world-class desk. Ang question ko naman is, minsan ba naisip mo na, yes, napakaganda ng opportunity na sa international ka nag-host, 'di ba? Pero, what if kung nabigyan ka ng pagkakataon na dito ka nag-host? Ay, alam mo, Mas pipiliin mo ba yun? Kasi syempre, home is still, yes. 'di ba? Home is the realest eh. Oo. Sorry na. Wala, hindi ko kaya mag-panlords eh. Or in all, ano nga yung sabi ni Doctor Strange? Parang in all universes. universes, yun pa rin ang pipiliin mo. Alam mo, yung napakamagandang opportunity talaga na mag-host sa isang international event. Pero homesick ako. Talaga? As in, minsan, alam mo, yung kasama ko kasi sa desk, international talent, syempre. Tapos minsan yung Pinoy brain ko, may naiisip ng something, tapos gusto ko sana i-share, tapos hindi nila magigets yan. Sige, Ay, wag mga na Pinoy lang, wag na jokes. lang. Oo, naho-homesick talaga Kasi may ako. ano no? May ibang humor yung Oo. western. Tapos depende pa sa Lahat. bansa, di ba? Oo. True, iba lahat yung iba. culture. So, saan madalas yung event ng Valorant? Na, So, yung VCT Pacific, nasa Korea yung home base. Korea Okay. yung home base niya. Pero yung Valorant kasi merong global events. So, yun yung parang nagsasama-sama lahat. Tapos, pupunta kami sa Madrid or pupunta kami sa Berlin. Or ngayon kasi, meron kaming event sa Chile, sa Santiago, Chile, London, and then Shanghai this Ay, year. Parang ako okay lang sa akin, Mika, ma-homesick. Ma-homesick muna ako. Kailan ka pupunta sa Chile, Tapos di ba? saan ka na lang London. pumunta. Ang dami I'm na. here. Oo. Eh di punong-puno na yung passport mo. Nakailang alam mo ba? renew ka na. Umabot na ako sa ubos na siya. Kailangan ko na mag-renew. So, hindi ko akalain na aabot ako sa ganun. Pero nangyari na Nangyari sa akin. na. Naubos ko. Naubos ko yung passport. Oh my gosh. Girl, oy, mas diba? solid yun, ah. Achievement yun ah. Oo, achievement siya. yun. Nangolekta ka siya. ng mga gym badges Oo. sa passport, sticker. Yung mga visa ko, mga gym badge yun. Diba? Yung alam mo, Oy. nakakapag-travel ka na hindi mo kailangan gumasos at bayad ka. Oo. Kasi work, True. diba? Sobrang Yes. enjoy mo ngayon. Sobrang nagbago yung field mo, no? Kasi Oo. nagkita kami actually ni Mika last year nung basta around months yun eh. Oo. Nagkita kami last year. Tapos sabi ko, Ate Mika, long time no si ano nang ginagawa mo yun? Nag-produce ka na rin. Oh, correct. ng, ano yan, segments dun sa show? So, kung nakikita nyo yung content ng VCT Pacific, yung mga lumalabas na trailers, yung mga lumalabas na side content with the players, or yung mga kunyari may bagong weapon na lumalabas, tapos may trailer, yung
kami din yung gumagawa ng mga trailers na yan. So, yung background ko din kasi talaga is nasa film and video production. So, Dami talaga. promise, hindi pa yan yung huli. Pero, so, naging producer din ako dito sa Philippines. Sa Philippines. Naka-hensya pa ako Naka-hensya life pa ako Agency? Oo, Creative agency? Yes. Paano nangyari to na ikaw na rin yung nagpo-produce for the... So ngayon, may mga masasabi ka na na-produce mo Yes. for yes. BCT. So as a Meron. panel host, tama 'di ba? Host ka doon. Yes. Pero paano din naman nangyari na, okay, kaya ko din mag-produce. Paano nangyari yun? Para sa akin kasi, syempre living in Korea, hindi din siya Maging practical na. Kasi sa wallet. Tsaka sa esports kasi, kahit na masasabi din natin na napakaganda ng opportunity to travel, syempre hinahanap pa rin natin, lalo na tumatanda na tayo, guys. Naghanap pa rin tayo ng stability, Yes. syempre financial sustainability. So, meron na lumapit sa akin na opportunity na maging producer din for the same client na nag-host ako. Oh. So, 'di ba? Diba? Baka na ano din na nasabi, Na, nagpo-produce oo. din to ah. Nagpo-produce din yan. So, Ganito ginagawa niyan lahat. Oo. So, and gusto ko din kasi matuto din mag-produce ng mga content sa ibang region para mas global din yung alam kong skills pagdating sa video production. Ang sarap talaga mag-produce ng mga videos sa Korea. Ay, As talaga, in, bakit? Sobrang skilled kasi ng mga videographers, mga cinematographers nila. Yung mga Korean style ng filmmaking. So, natututo ko din yan. Nakikita ko din kung ano yung nakikita nila sa mata nila. So, sobrang ganda. Tsaka yung the way they work, yung production. So, ang dami ko din na nakikita at gusto ko din i-apply dito, syempre. Oo. So, yun actually yung day job ko sa Korea. Mag-produce. Oh, Monday to Friday, pasok office, gagawa ng video, tapos Saturday, Sunday, mag-host sa desk. Wow, double ano ka pala. Raketera talaga. Grabe. So mako-consider ka na ba na overseas Filipino worker? Medyo. Actually, yung mga visas kasi namin, work Pwede bang visas na siya. OFT? Overseas Filipino Talent. Talent. Oo. Tama! Diba? Yun Yes. Oo nga, no? At speaking of talent, Oo nga, no? Yes. at application, kasi sinasabi na apply niya yung mga nangyayari True. sa kanya. Ah. May minsan ba na-apply Galing mo na ang yung dance background? Nasa UP mo pa pinag-aralan? Oo. Na-apply mo na ba yan sa mga videos na na-produce mo? Or... Ballet. Oo. Alam mo ba, actually, akala ko nga na parang sobrang unrelated ng degree ko, no? Yung parang Bachelor of Music, major in dance, tapos esports yung trabaho Ang ko layo ngayon. nga. Layo din. Sobrang layo, Oo. di ba? Pero may mga aspects din na apply ko, lalo na kunyari sa, let's say, sa video, yung blocking, yung blocking ng mga talents sa frame, automatically na Alam mo. alam ko. Oo. Tapos pag nasa stage, pag yung parang hindi na nila kailangan i-explain sa akin kung saan ako papwesto. Kasi alam ko na. Gets mo Oo. na. Yung, tapos minsan yung mga stage managers na din sila sa akin na parang, oh, okay, you know this. Gumaganon sila. Parang, yes. So, Oo. since bata ka, sumasayaw ka na nagbabalay, bali-bali, ano ka na? Actually, late ako. Bali-balian ang buto. Actually, late ako Bali-bali. nagsimula. Late ako ballet? nagsimula. talaga? 17 ako nagsimula. Totoo? Oo. Kinaya ng mga buto-buto mo? Kinaya, buti naman. Ibang Ang discipline din. galing, Kasi, oo. Iba. kasi mga dancer, nakikita ko yung discipline nila. Pero pag nakikita ko yung mga ballet tsaka yung mga Iba. contemporary, sabi ko, parang laging seryoso tong mga... Oo. Tapos Mga- non-stop yung rehearsal. Kahit tulog, yung parang nagsistretching pa rin. Ganon. Oo, ganon yung buhay ko dati. Bunhead na bunhead. Grabe. Ang galing. Natutuwa ako sa iyo. Nagballet ka rin Kasi ba, Patsy? ako ballet. Nag-try ka I rin? tried. Pero kasi mahina yung legs ko before. Nag-gymnastics pa ako nung grade school. Wow. Talaga? Tapos nung ituturo na kung paano mag-backwalk. Kaya ko mag-front walk. Ano yung backbook? Backwalk yung... Babak. kaya ko pala mag-backwalk pero front walk hindi ko kaya. Pareho Yung ba kami yung ni Patsy, naka-bridge? gumaganon. Oo, naka-bridge, Gumaganon tapos kami. tataas mo yung paa mo, ganyan. Tapos mag-handstand ka. Doon na ako nag-quit. Ano naramdaman mo nun? Parang hindi ko kayang buhatin yung sarili ko. Mahirap Hindi ko siya. kayang Grabe. buhatin yung sarili Diba? ko. Tapos kailangan diretsong-diretso. Sabi Tapos ko, oh may my gosh, konting- baka mabalik May yung braso konting ko. fear, di Diba? ba? May konting takot. Alam mo, yung mo na may Grabe. isip na paano pag nag-compete kayo, wala nang wala nang mats, wala nang anything. Oo. Parang na lang yun. So trinay mo rin talaga? Nag-ano ka talaga? Nagtitraining na ako, ilang Training. buwan na. Tapos,
ang dami ko na nagagawa. Then, yun nga, parang doon ko na, hala, hanggang sayo lang ako. It's a goodbye. Nakaka-pressure talaga siya. Yeah. Pero grade 5 ako noon, Grade 5 pa lang Grade ako noon. 5, mga 2015. 2015. Yan? 2015? I think 2004. Ito, sinave na nga. Inano na nga. Okay lang yan. Nandito na eh. Sabi ko nga, oy, Sabi ingat, sa'yo, ingat, kampi mo Manjin, ko eh. eh. Oo, kampi Oo tayo. nga eh. Pero yun nga, 'di ba? Like pagka talaga ang mga dancers talaga. Yan. I would say mga people na musically inclined. Kasi iba pagka maalam ka sa music, kailangan lahat in sync 'di ba? True. Oo. So hindi siya mahirap pag gagamitin mo siya sa production. Kasi may Maano meron kang ka unconsciousness na... may May tempo, musicality. may yung Yung- synchronization, Yung alam mo din, yung kunyari presence ng mga diba sa tao. esports, kunyari walkout, alam mo kung kailan, di ba, yung hihit mo yung music May para parang- pag walkout mo, bang! Ganun. Alam diba? mo. May parang choreography ka Oo. in Meron din, mind. meron din. Kasi Interesting. in the end, show pa rin Life siya is eh. just a Yeah. show. A big show. Diba? At tayo ang choreographers ng ating Yeah. Interesting. Dalawang dancer ang kausap ko dito. Ay, Grabe. nagdi-tiktok ka ha. TikTok lang yun. Actually, parang ikaw yung pinaka-active na dancer ngayon eh. Diba? Diba? Hindi, Na totoo sa yan. e-sport. Hindi, kasi Oo. kailangan rin mabuhay eh. Uy, bakit may totoo yan? Sabi ko Wala, sa kanya, ano sabi sa yan kanya, eh. bakit ako, nagsasayaw ako, pero hindi ako ma-tiktok? Ikaw, tatlo pinopost nito. Yun na eh. Uy, yan. yung mga, Dapat sa yung isang mga linggo. sinasayaw mo, mahaba eh. pang ano yung mga sinasayaw mo, yung mga field demo. Mahaba din yung Ay. isang in-upload mo ah. Kasi Eto, kasama din yung mga ibang talents. Meron akong request sa'yo, Mika. So, syempre, natutuwa kami sa lahat ng mga sinishare mo. Ay, Ako, salamat. lalo na ako ngayon lang kita na-meet, di ba? Tapos Oo. ang dami-dami ko Na-excite nga ako eh. Nung nalaman ko Diba? na si Paano, Mika. paano? Uy, ganun. Meron akong request, Mika. Kasi, di ba, gusto kong makita kung gaano ba kahirap yung ballet. Pero hindi ako ang tuturuan mo ito. Ay, Kasi ito ang oo, dancer pwede. ng esports eh. Ay, oo. Pwede Ako ba yung turuan mo ng dancer. basic lang? Paano Basic ako yung lang. dancer ng esports? Basic. Pwede. Pasensya na Basic sa mga one-hitters na Oo. nakikinig sa atin sa Expressway. China-challenge ako ng Ako na ng co-host ko mag-explain eh. para inyong ma-visualize kung paano ang ballet skills ni China-challenge Manjin. ako mag-ballet eh. Aba, Oo. pwede. Oo, pwede. Kahit Pwede. mga ano lang, Mga Pinaka-basic. isang 8 lang. Isang eight lang, isang Oh, eight. yeah. Pinaka-basic. Oo. Habang hawak yung mic. Atras kayo Oh, start- konti start dito. tayo. Hindi Atras ko kayo aatrasan konti. ng challenge ni... Talaga, dapat hindi. Start tayo sa first position. Atras kayo konti para Si first kita kayo. position. Atras pa, atras. Atras daw, Backward, atras. backward pa. Ayan, may ayan. Step oh, diba? back. Parang Kaya ano, may block. di may nata block kaya tayo. ng edad Oo, natin kunyari. pa. First position tayo. So, Oo. palaging naka-turn out sa ballet. Turn out Kasi at ito magkadikit. Talaga? Ito yung, palaging naka-turn out. Kasi ito yung aesthetic ng stage. Magkadikit to. oh. Aesthetic ng Magkadikit stage. ba? Tunog yung siya, ano. oo. Alam, magkadikit Tapos, man, Jean. Ang layo Tunog sa'yo. yung Swan Lake. Swan Lake yung napanood Tutunog ko yung eh. Swan Lake. Swan Oh my God. Love ko yung Swan Lake. Oh, so try natin. Up mo yung left arm mo. In fifth Left. position. Left. Tapos, ito, pupunta sa harap. And then Naka-point pupunta dapat. sa likod. Ayun na. Tapos, magla-lunge ka ng konti. Sorry, nag-step forward ako. Mag-lunge ka, left arm down. And then left arm to chest. Left arm down. Nagtunugan na yung mga buto. Left arm Tunog up. na yung mga buto, mga boss ha. And then left arm to side. Wow! Imagine ninyo. Hala, napakagaling mo. Manjin, Wow! Manjin, pagka nagbabalay lang, kailangan naka-chin up ka. Kasi Oo, ano tas ka wala lang. naman Kailangan naka-smile. naka-chin Oo, up. Ang kailangan dami naman naka-smile. kailangan gawin. Manjin, parang maloka ka na sa wala Hindi pa naman tayo Hindi naman tayo na. Hindi, kailangan alalahanin mo muna. Hindi tayo Ipakita wala mo. sa orientation. Oh, sige, isa pa nga. Oo, Sige na nga. ipakita mo yung Sige na nga, nagagalit na si natandaan mo. Direk. Nagagalit na si Diba? Direk. First Imagine position. niyo na lang, okay. First Okay. position. Ano, And first then, position, first wide. First Wide. position. So, 1. And then, One. arm up. Diba? Arm 2. up. And front. Front. And Oh, back. di ba dancer si Lunge. Manjin, guys? Tapos, in front. Ay, may lunch pa Oh. May pala. lunge. May lunge. And then May lunch. And then, to the Side. chest. To the To side. the side. And up. And up. Okay. Wow!
Oo. Wow, Alam mo, tuhan Manji, sana parang ka yan. lang Hingal nag, ako. parang ka lang naglalabanon. O, di ba? O, natuwa yung prod Palo-palo. natin, oh. Natuwa yung prod Yes. natin. First time ata sa isang podcast. Parang ka lang May na may nagbali. nag-sample ng bali. Hindi, parang iba naman, di ba? Oo nga, pero ano na lang? Dito na lang ako? Oo. Okay na po ako. Napahinga na siya, host guys. na lang. Napahinga Host na siya. lang. Oo, Pero ay, ano, thank you. Sobrang ina-idolize ko yung mga contemporary tsaka ballet. Kasi I have Dancers. friends Oo. na nag-i-invite pa rin sa akin na, oy, nood ka naman Oo. ng mga show. Sabi ko, wala na tol. Pero yung discipline kasi na nakikita ko, True. yung pinakamahirap. Lalo Oo. na ang papayat. No, yung, Oo. parang back then, nakikita ko, grabe. Siyempre kasi 8 to 10 hours ka gumagalaw eh. Do you still dance? Hindi na kaya ng buto ko. Hindi na kaya ng buto ko, pero minsan nakikiklas lang ako. Kasi Ayan, yan. namimiss ko din siya. First love eh, di ba? Tuwing kailan? First Tuwing love. kailan ka Tuwing siguro tuwing Saturday. Ganon. Pero siguro once a week. Tsaka gusto ko din kasi intelligence din siya, di ba? Parang kinesthetic intelligence siya about the big body, words. the movement. So gusto ko din pa rin na Napapractice. oo, napapractice, Hindi siya diba? Saan yung left, saan yung right, saan yung out, in, yung ganon. Galing. So, pag nagka-class ka, sit-in yun. Tapos, Hindi, gagalaw talaga Gagalaw. ako. But dance class talaga. Dance class Ballet talaga class. siya. Ang galing naman. Oo. Ang Pero galing. hindi na ako yung parang yung parang mag-grandjete or yung mag-triple pirouette. Parang chill-chill na lang ako. Chill. wala na, na na, lang. mga frag-frag na yung mga moves mo Oo, ngayon. diba? Yung parang, tapos minsan yung siguro may mahirap na step, tapos parang, okay na ako. Okay. Yung parang, diba, smile, pakyut na lang ako. Pero ang interesting, Ate Mika, gusto ko before we move on to the next segment, ano ang pinaka nakuha mo dito sa journey mo na from a ballet, parang tapos ngayon, iba na yung galaw mo, parang ang layo na sobra sa first love mo. Parang medyo similar sa akin kasi may ganyan din akong parang episode sa buhay ko na iba rin Nagbalay yung ka gusto din, ko diba? Char. Tapos biglang esports. Ano yung Oo. pinaka na take away mo dito sa life? Para sa akin, actually, na yung na-realize ko is kailangan, yung sinasabi nila na go with the flow. Totoo kasi yan, kasi hindi mo talaga ma-predict kung saan ka pupunta eh. 'Di ba? Hindi mo talaga ma-predict. Yung 1 year from now, ang daming pwede mangyari sa isang year. So, hindi mo talaga masasabi na ito talaga yung set na goal mo. Kasi, 'di ba, nung 2020 na nga, hindi alam ng mga tao na magkaka-pandemic, 'di ba? Tas grabe nag-iba talaga yung mundo. So, hindi mo talaga masasabi kung saan ka pupunta. So, kung ano yung parang feel mo in the moment, kung may opportunity, kunin nyo na. Go Keep na yan. grabbing everything Oo that you Diba? can. You As never much know. as you You can. never know. Oh, Ano? But so blind ka rin pumasok talaga no sa Yung sa esports galing. na nga, wala na nga akong alam eh. Akala ko talagang bono-bono ko. Oo. So I would say na, kasi ikaw ako din, siguro yung mga early days natin na able na tayo mag-work or makapili ng career na para sa atin, hindi yun, hindi mo masasabi na yun na yung tatahakin mo hanggang matapos yung karera mo. Yes. Parang siya yung magiging stepping stone mo, katulad nung sa'yo, kaya ka nag-ballet, kaya ka napunta sa dancing. It's your discipline that Yes. puts you wherever you are right now. Yes. Galing. Kailangan Galing. maging adaptable. Tama may subs naman. May subs. Sa mga nanonood sa YouTube, on nyo yung subs. Pag mali yung Nandyan, spelling, guys. may Nasa subs naman. lower right siya. Click nyo yan. So proud of you, Ate Mika. Legit yan. At Thank kailangan you. na natin Very mag-move on proud. sa next segment natin. Patsy, eto na ang Locked in. Locked Mo na in. yan. Oo. Locked in. Mika, dito sa Locked In, hindi lang laro ang pag-uusapan natin, but yung mindset mo behind the desk. Kasi with your lineup, ibang level na prep time. Ang dami mo nang nakakausap, halo-halong mga, halo-halong banyaga pa. May nakausap ka na Ang atang Koreano, nakausap ka ng Dami. Indiano. Halo-halo Spanish. yan. Lahat ang dami. British. Oo. Iba-iba Diba? pa yung English niya, na? Oo. Totoo. Oo nga. Accent. Tsaka ang Accent, iba ng tatangkad iba. nila. Yun yung masasabi. Yun lang. Masasabi ko, ang tatangkad nila. Pero Apple box nandun ka. ka. Minsan, naka-apple box ako. Totoo ba? Pero sa sobrang dami ng mga pinagdaanan mo, ng mga ginawa mo, syempre iba din yung pressure niyan. So Mika, kapag papasok ka sa events like VCT Pacific
or international Valorant desk, ano yung first thing na siniset mo sa sarili mo? Energy ba, research, or yung storytelling Oo nga. angle? Para sa akin, connected yung research tsaka storytelling. Kasi bilang desk host, yung mostly yung narrative, yung flow ng show, yung pagkakwento, nasa akin yun eh. So, usually yung research tsaka storytelling, partner yung dalawa na yan. Oo. So, syempre, hanapin mo yung rivalries, di ba? Kung saan ba galing yung mga teams na to, underdog ba sila? Ano ba yung kwento nila? Yung may mga analysts din ako nakasama, yung dalawang analysts na nasa desk. Tapos sinasabi ko sa kanila, kayo na mag-focus sa mga super nerdy na super geeky na stuff. Tapos ako na yung mag-package ng mga facts na yan para magiging story siya. Interesting. So, yun yung Oo. nagiging role ko. Tapos, yung energy din, kasi syempre yung mga dalawang analysts ko, medyo sila, parang yung gusto ko din sa desk kasi binabalance ko yung energy. So, kung mataas yung energy ng isa, bababaan ko yung energy ko. Pero kung mababa yung energy nila, which is usually the case pag analyst or pag gamer kasi medyo shy eh. Pag medyo shy type sila both former coaches sila. So yung ginagawa ko, i-up ko na lang yung energy. Oo. So para balance yung desk Yung energy. namin. Usually, may mga guest ka ring players. Yes. At yun talaga. How do you activate? Yun yung pinaka-challenge actually. Talaga. May- Mahirap, Pinaka-challenge oo. na minsan kasi mga player ang focus lang talaga, maglaro lang talaga, wala na silang pakialam. How do you activate yung mga ganong players? Super challenging siya, especially on the global stage. Kasi like, let's say, yung mga ini-interview ko, mga Korean players. So, syempre, yung unang welcome ko, hindi nila maintindihan yan. So, what do you do, diba? What do you do? Nakaganon lang sila. Inaantay nila yung translator. Ganun lang. Tapos, syempre, medyo awkward. So, usually, yung greeting ko, para lang ma-warm up sila sa desk, para ma-warm up sila sa akin. Tututo ako ng Korean. Text yun eh, annyeonghaseyo, chokoheyo. Gumaganon Hello, para grabe. at least may familiarity sila. Pang-ice break. Oo. Tapos, syempre, sa VCT Pacific, gusto ko din na medyo familiar din yung players sa akin. Para pag ini-interview ko sila, hindi sila parang masistiff, or ma-awkward. Tsaka mas open sila kasi comfortable sila na alam nila na aalagaan ko sila. Di ba? Yung parang ayaw kasi minsan natatakot sila, what if may masabi ako na mali? Or what if may masabi ako tapos magagalit si coach sa akin? Di ba? Gusto ko na pag ako yung interviewer na don't worry, kampante I sila. got you. Oo. Di ba? Nag-orientan kayo muna. Minsan nag-orient kami. Pag may time, usually in-orient ko yung interviewee ko. Pero madalas walang time. Yan. So, sometimes PM. Mini-message ko sila na, oy, okay lang ba na itatanong ko sa'yo yung about sa loss na to? Diba? Parang minsan medyo touchy subject kasi yung, ay natalo sila. Diba? So, ayan, usually, actually about connections lang talaga siya. And hindi yung parang connection sa networking, pero how you connect to the person that you are interviewing and talking to. Kasi para sa akin yung pinaka-importante sa lahat, pag broadcast, syempre show siya, 'di ba? So may nanonood, may nakikinig, you have to have a good conversation. Kasi kung hindi siya good conversation, hindi siya good show. Oo. Gets. Diba? Tama. Diba? Ganun din pag podcast or anything, pag when you're browsing through media, tapos may nakita mo, ay, parang interesting yan. Parang dapat ganun kasi pag Yes. esports broadcast din. Stories kasi, no? Stories pa rin kahit sa Yes. sports, yun din yung pinaka natutunan ko. It's really Story. about Oo. the stories, the storytelling talaga yung hinahabol. Unconsciously ng mga tao yung storytelling. Meron ka bang specific player? Okay lang, kahit mag-name drop ka na pinakatingin mong ang hirap i-break sa interview? Feeling ko yung isa na mahirap actually i-break, yung mga Japanese or Korean players kasi naturally language barrier. So, Okay, di ba okay. minsan an extra challenge din yan pagdating sa international na stage kasi ang dami din kailangan may translation eh. Sa local ate, naging Diba? part ka ng local team, meron kang mahirap? Meron isang player na ate, ikaw na lang sumagot. In-name Ganun drop na mo. lang. In-name drop mo. Matagal na yan Wits, love kita bro. Love kita bro. Pero sobrang memorable yung interview na yan eh. Kasi parang ako din yung naging translator. Kasi interview siya with Japanese Okay. stream. So, bale ako din yung naging translator. And in fairness sa kanila, nanalo sila nung series na yan. Tapos after nun, ini-interview sila. Sobrang high ng emotions
ni Wits nung time na yan. So, sabi niya parang, actually, Ate Mika, ikaw na bahala. Ang haba ng sagot ko. Ang haba ng sagot ko. So parang ikaw yung nag-interview sa sarili mo. Shoutout sa'yo, Wits. Yan. Shoutout kay Wits. Shoutout sa'yo. And dahil nga sa mga techniques mo na yan, Ate Mika, you won the Esports Desk Host of the Year. Woo! Kailan yan? 2024? 2024. 2024. And syempre, nandun ako nun, pinalakpakan kita. And ang taas ng expectations ng audience sa'yo. Nagbago ba yung approach mo after that milestone? Nagbago ba yung mindset mo? Feeling ko, hindi lang siya after that milestone, pero hindi yung parang promote, yung parang yung nung nasa VCT Pacific ako, tas na-realize ko na, ako lang yung Pinoy talent dito, kailangan ko talaga mag-represent. Kasi feeling ko sobrang important din na homegrown ako na Pinoy na talent eh. Hindi ako nag-US tapos nag-training dyan or talagang homegrown na homegrown. At kaya, importante din yan kasi ibig sabihin na yung mga talents din natin dito sa Pinas, kaya din. Oo. Kasi kung kinaya ko, kaya din ng mga ibang talents na feeling ko mas talented pa kaysa sa akin. So, hindi siya parang naging, kasi nasa US kasi sila, so mas magaling sila. Hindi yan eh. Oo. Hindi siya ganun eh. So, meaning, pantay, kaya natin. Kaya. Nasa same level pala tayo. Oo. Oo nga. In fairness, no, sa mga game. games, like lahat, binibigyan nila ng chance. Oo nga eh. Ang Diba? gusto ko kay Ate Mika, nakikita ko rin kasi Mika outside and kunyari pag nagre-report siya. Feeling ko yun yung, on my personal opinion, pag nakikita kita as a talent, what I see from the outside of the camera is the same. Kaya feeling ko, yun din yung pinaka-unique sa iyo na nabibigay mo yung sarili mo, which is I think yun yung may hindi na ituturo as a talent talaga on how will you show yourself. Oo. 'Di ba? And talagang ikaw lang yun eh, nagpapaka-geek ka lang eh. Oo. And ang na-realize ko, ang dami mong games na hinandle. Nag-ML ka for a time, nag-Tekken ka, Dota, di ba? nag-Dota. Dota. Lahat ng games din. Oo, nag-Wild Rift ka ba? Nag-Wild Rift din ako. So, naging host ako nung first years ng Wild Rift. Talaga? And then, eventually, Wild Rift Icons din ako sa international. Singapore. First Riot Global event ko yan. 2023 yan. 2022. 22 ba yun? Sa Yung Singapore. Oo. Parang, Sali RRQ. Yes! Oo. Oh my gosh! Kasi nanonood ako nun eh. Low-key Oo. lang. Nanonood ako. Oh, yes. Yun yung kabatch nila Marky. Yes. Nila, EXO, si EXO. Oo, si EXO. How yes. do you prepare for different games? Kasi Valorant ka ngayon eh, pero Matic Valorant ka. True. Pero pag nagka-project ka, how do you prepare for like a different game? Siyempre, unang-unang sa lahat, ilalaro ko yung game. Of course. Ang daming nagtatanong kasi na, so nilalaro mo yung game? Eh, siyempre, di ba bilang host, well aware you ka. have to know. Oo. Yeah, you have to Sa know what lahat you're ng hosting. And ganun naman, parang part din siya sa magiging professional eh. Kasi, like, let's say, naging host ka for isang, like, car show or something. Syempre, research mo yung brand, di ba? So, ganun din siya. So, you have to know kung ano yung sinasabi ng mga community, kung ano yung mga jokes, yung culture ng community. Kasi, yung esports kasi, born out of community yan eh. Hindi Okay. mababuhay yung esports kung wala yung community. Kasi para saan pa ba, di ba? Yes. So, born out of passion siya, born out of community. So, you have to take part in that. You have to take part in the community. Tapos, syempre, yung lahat ng preparation na yan, you have to be the most excited about the game. Kasi yun talaga yung tatama sa audience eh. Ikaw Pag magdadala ng, nag-i-enjoy ka, magdadala ng emosyon. Oo, kasi syempre, maganda yung mga stats, maganda yung mga analysis. Pero the way you deliver the and message. hindi din maaalala ng audience kasi yung 86% headshot and then his Diba? ADR was ganun. Totoo. Same Pero, level lang. Okay lang yan. Totoo Pero yan. maaalala ng audience yung, oh my God! What did he do? Yun yung maaalala ng audience. Yeah, talaga. the most Yun yung mga authentic. clippable, di ba? Yun yung mga clippable na highlights. Yes. Ang dami nating natututunan. Oo No? nga, nag-evolve na rin talaga si Ate Mika. Ano na So, siya? From Mika Mon Naging to Charizard. Super Mika Mon. Naging Charizard na. Pokemon na ito. Pero, yun nga, Mika, since nakita mo yung evolution mo from local hanggang global esports desk,
kung pipili ka naman ng trait mo na you think kailangan ng isang player to be a winner. Like, kung paano ka winner ngayon, ano ba ang trait na yon na dapat at least meron sila or i-develop nila? Feeling ko, overall, para maging champion, para maging winner talaga, nasa discipline. Kasi yung discipline, overall yan discipline sa pagiging good teammate, discipline sa sarili mo, individually, kung paano ka train ng self, yung self-awareness mo, tapos discipline din sa pagiging mabuting tao, 'di ba? Yes. Kasi pag player ka, at least in the esport that I host for sa Valorant, kailangan kasi team sport yan Kahit ang daming teams kasi na okay, let's say ito star player, MVP player, pero kung hindi siya marunong mag-work with the team, wala din, hindi mananalo yung team. Oo. 'Di ba? Hindi mananalo yung team. So I think discipline sa lahat, to be a winner, pero to be a superstar, kailangan mo talaga ng X factor. You have to remember na performance pa rin to. So, ang daming players kasi na winner, champions, okay, good. Pero yung players talaga na memorable sa audience, talagang pag lumabas sila, they own the crowd. Kala mo, WWE yung pinapanood mo May ganong factor May po ganun yun factor. na Yung parang yung hero building siya. some players really need to be aware of that too. So, syempre yung parang yung mga ibang players may walkout tapos hello. Oo. Tapos may mga ibang players talaga pag nag-walkout sila, shout for me! Yung gano'n. Yung mga lalabas- Tapos mag-goosebumps ka talaga. Yun yung Interesting, talagang... no? Oo. Parang ang Hindi sarap. kasi, ang normally for players, alam mo na, tahimik lang sila, hiya-hiya. Oo. Yun nga, sabi mo, larong-laro lang. Oo. So, pag merong lumabas na parang, Yeah, Diba? may isang player Wala na na. lumalabas siya K-pop dance, yung yung walkout niya. Feeling ko talamak talaga yan sa international Sa local kasi bihira ko makita yung ganyang bibigyan nila ng spotlight. na yung Per fully player? aware sila na sila yung gagawa ng spotlight for them. Yes. May mga nabibigyan ng spotlight dahil nga number one, pwedeng nagiging meme sila. 'Di ba? Like for example, si Chakno nung Nationals, 'di ba talagang yung hiya niya sa interview. 'Di ba? May Yun din mga, naging brand niya pero meron nga, ngayon ko lang na-realize na sa international, meron talagang fully aware na, this is a show. I need to put on a show. Yes. Pero kailangan, galingan ko rin. Na-realize ko tuloy, parang ang hirap din niya as a player kasi putting myself in the shoes of a player and na-witness ko rin yung mga ibang player kung paano talaga sila maglaro. Yung stress levels nila sa competition, dadagdagan pa ng pressure dadagdagan para pa ba sa... ng pressure ng para sa spotlight? spotlight. Oo. Mind games din yan Pag nakita mo yung buong crowd sumisigaw para sa player na to, tapos bigla na lang kayo yung hindi na-cheer, 'di ba? Yes. Mind games talaga yan Interesting, no? Oo. Ang Pero galing. sana magkaroon din ng chance na gawin nila yun for our players here. Yes! Sa mga Oh my gosh. no? tournaments Sana here nga, and leagues. sana nga. Kasi sayang, di ba? Oo nga Napaka-interesting ng mga players natin. Mukha lang sobrang Oo nga mahihiyain. Oo. Wala akong alam ngayon sa Valorant scene, no? Di ako naka-follow nasa na ba ang Pinas dyan? Nasa na ang Pinas? Nasaan ba ang Pinas? So yung general consensus, wow, naging PR ang sagot yung general consensus actually na napaka-talented ng players natin. May mga players kasi na napipick up ng mga ibang teams tapos si Patman, si Sir Patrick Mendoza, nanalo na ng global trophy with Siya. team Paper Rex. Pero Southeast Asia team kasi yan so may mga ibang players din. So walang nakukulang talaga sa mga players natin. I think it's really the overall support. Syempre dito sa Pinas na we're still working on it at this point, 'di ba? Yung parang sustainability ng mga teams. Syempre kasi pag sa esports kasi yung chemistry, lalo na pag team sport, hindi lang yan overnight 'Di ba? Parang Hindi. need mo ng years ideally para ma-build yung isang chemistry ng team, 'di ba? Yung mga kailangan nila talagang to build a championship winning roster, you need years talaga. Yung siguro months at the best. Pero ang mahirap din dito sa not just sa Philippines pero sa Southeast Asia kasi yung support ng mga orgs since mahirap siya, let's say financially, 'di ba? Ang hirap din kasi to keep a team together. So is it good to say na yung local scene natin ay hindi pa up kasing level ng
international scene? Ano to, in terms of In terms of support, Support. I would, yes. Kasi pag syempre, living in Korea, di ba, makikita mo yung T1, may building. Hindi lang siya bahay, building, buong building siya. Tapos meron silang van na Mercedes-Benz para sa mga ganap nila. Parang, Gets. wow, shish! Tapos yung Genji, meron din bootcamp. Tapos ang ganda-ganda ng building nila. Tapos para sa inyo to. Grabe. Para sa kanilang lahat. So, syempre, ang daming kailangan i-consider din kasi, no? Oo, yung ang dami eh. number one, government din natin. Oo. Number one, siguro. yeah. So, pero yung players natin, may hulog talaga. Meron Like, talaga. Meron may- talaga. As in, ang daming mga teams na tumitingin talaga sa players natin. ng Pinoy. Yes, like isa na nung nakaraan na tournament si Javi who is collegiate player siya actually ng Lasal. And talagang sobrang impressive daw ng performance niya and everybody was looking at him. Tsaka marunong din si Kuya kasi mag-perform eh. May showmanship din siya eh. Dinadala yung trash talkan sa stage eh. So, syempre natutuwa yung audience sa kanya. So, Entertainment. talagang yung players talaga natin, they do have the skills. They do have the capabilities. to Hopefully, make- hopefully lumaki pa yung Valorant dito, no? Yes. Napakatibay ni Ate Mix. Ay, ang dami talaga naghihintay para sa sa Valorant Masters Manila kung kailan man yan. Ang dami talaga naghihintay. Pati ako! Sana makapunta tayo dyan. Oo, dapat. Dalhin mo Oo. ako. Oo. So, eto na nga. Ayan. Ano masasabi mo kay Mika? Ako na, bibilib ako eh. Na ano ako eh, na ito ata yung pinakamatagal naming usap. Tsaka hindi Sa overall na nakakatuwa, nagkakilala no? kami. Biruin mo kahit magkakilala na kayo, matagal mo na siya na-meet, simula nag-umpisa siya, ang dami mo pa rin nalaman na bago. Oo, napipick up ko sa brain niya. Oo, ngayon pa lang. Pero Tibay. para sa mga one-hitters natin dyan nakikinig at sa mga nakasubaybay pa rin sa atin hanggang ngayon, wag kayong bibitaw. Dahil punta na tayo sa paborito naming segment, ang Pick Pick 'em! Em! Okay. Seryoso ka na naman. Hindi, dyan. seryoso na ako eh. Talaga, dapat. Ito na yung Alam mo ano eh. kung bakit? Bakit? Like, ano na naman to, competitive mode on na naman siya. Lalagi akong talo dito eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi, oo. Diba? Gusto ko yung expression talaga ni Patsy. Hindi ko talaga Hindi ko alam kung paano nangyayari. Siya yung Kasi nakakahula. Kahit anong game. Hindi, sa akin kasi, so itong segment natin na to, is kailangan lang naming hulaan kung yung gameplay na ipapakita is epic fail or epic Play. And So, then mamaya, Yes. bibigyan ka namin ng chance na Ikaw din, pwede ka rin mag-decide Okay. kung epic Oo. fail or epic play. So, mamimili tayo ngayon ng perspective ng isang team. Confirm ko lang, ang perspective natin dito ay sa Team Secret. Team Secret. So, this is Team Secret versus Zeta Division. Currently, ay 11 to 12. So, sa mga nakikinig dyan, lalo na sa expressway, no? So, yung mga nata-traffic, ang papanoorin namin ay VCT Pacific Kick-Off Lower Bracket Round 1. So, tanggalan to. Kasi Yes, nga, lower bracket lower eh. bracket siya. Lower bracket. So, the current score per round ay 1-1. So, up to 12 lang ang Valorant, eh, di ba? So, up to 13. 13. Up to 13 Ay! siya. So, ibig sabihin sa score na yan, 11 to 12, isa lamang na lang. na Zeta. Isa na lang, panalo yung Panalo Zeta. Zeta. Or, kung makaka-12-12 to at panalo yung Team Secret sa round na Oo. ito, ma-overtime siya. Dudus. Overtime. Oo. Oo. Yes. Okay, so Exact sa months. So, ganito ang plano. Ate Mix, magpi-play muna, ipi-play, tapos pag nag-pause, Seconds, ayan, ipopause. ipopause, hulaan natin kung epic play or epic fail. G. Marami kaming insights G. dito, ha? G, Yes. let's go. Insightful tayo eh. Insightful tayo Insightful dito. kami dito. Okay, play na natin yung clip na to. Paranoia at the ready, sends it over towards main. 10-10, not going to be clipped by that one. He continues to scale forward with that Judge in hand. Quick exit here around the back with Sugar Zero finding the shot. The Judge point blank, going to be good for one. Gets a second, runs out of bullets, so he's drawing in the Sheriff. 10-10, still. Uy! Nalaglag. Oh. Okay. Ang current na nangyayari ay 2v3 na lang. 2v2 na, nalaglag na si... Sino yung nalaglag? Sino tong nalaglag? Si Sugar Zero. Si Sugar Zero. ay nalaglag. So, Gusto ko mawawala yung, na yan. yung nakapost din siya, tapos nahuhulog si Omen. So, Okay, so 2v2 na lang. 2v2 na lang siya. Ang perspective natin ay TS. Yes. Kung mapapanalo ba nila to, kung maduduce ba nila, or
Tapos. Or tapos Or na. tapos. Yes. Ikaw muna, Patsy. Ikaw pinaka-insightful dito eh. I think, epic fail ng Secret. Epic Hindi fail ko, ng Secret. oh my God, hindi ko alam. Kasi sila unang naubos, di ba? Sila unang naubos. Tama. Tapos pagdating dito, nalaglag naman si Omen. Si Zero. So 2v2 na. Ako- 2v2 na lang. Ako epic fail din ako. Epic fail. Ano lang, hindi kasi ako nagbabalorant, pero base ko lang sa mga HP. Pulado na si Tenten half health na, tapos 100 pa. Yun na lang yung base ko. Tsaka, Shot lang yan, ha? Tsaka Oo nga nga naman. lang Wala yan. Yung Zeta din. MOBA eh. yung Oo. Zeta din, may may mga vandal dyan. Si Tenten may judge lang. Judge Tsaka lang si siya. Jessie Oh. Bash. Oh. Loading Jessie Unless- Bash. Maganda analysis. Unless kung ang lapit-lapit ni Which, Jet dyan. actually, si Jet, lumapit nga. Lumapit. Kasi Lumapit. nakita nga na nag-dash siya. Eh, siya nagbabalorant Oo, sa amin eh. Oo. Wala nagbabalorant. Pero Tingnan naalala natin. ko to. If I Tingnan remember natin. correctly, epic fail nga to. Kasi masakit to eh. Parang, nung nakita ko to, parang yung trauma eh. Na parang, masakit. Kasi masakit Pinoy, to. Pinoy. Ito, Team Secret Shepherd, Pinoy team eh. So, sinabi niya yung sagot. Tingnan Nga. natin kung tama tayong lahat. Sige Direct, nga. pakiplay nga po. Epic fail nga ba to ng Team Secret? Live, but it's gonna be Jesse coming to the rescue. The Eco's got find the the ult. kill. Eco now, Patay last na one Patay na si standing. Tenten. Sends it out, goes dashing forward. Doesn't have an exit. Ayun. Need one. Namatay si Jessie Masakit Bash. talaga yan. Oo. Masakit talaga. Kasi, ayun, na-eliminate yung Team Secret. Yun nga. So, elimination game nga yun. Oo, Kailan yung elimination game na to? Siguro mga VCT Pacific kickoff siya. So siguro last or second to the last week ng VCT Pacific kickoff. Okay. So, medyo, fresh pa. Oo. Interesting. Kasi Okay. nung nakita ko yung scoreline, parang yung brain ko, gumanon siya. Nag-react sakit. agad siya. Masakit. Ganon kasakit, guys. So, Ganon. tama tayo lahat. Epic fail. Epic fail. Panis. Epic fail. Yes. Good job. Oh, may isa pa tayong clip dito. This is the Ano ulit? second game. Ay, nako. Ito naman ay VCT Pacific Kick-Off Upper. This is Team Secret ulit. So, Team Secret tayo versus GE. Okay? Correct. Pero ito yung old roster ata to. So, actually, ang daming Pinoy eh. May Oo. si Papi tsaka si Kelias, mga Pinoy players din yan, na nasa Global Esports. Tapos ito, syempre, full Pinoy roster na nasa Team Team Secret. Secret. So, Oo. medyo luma to. Oo. Lumang Luma. clip to. Yes, correct. So, Okay. ano na ba nangyayari epic dyan? fail or epic? Ano muna tayo? Play muna tayo. Oo, I think pwede na dito kasi 3v4 na yan eh. So, ang nangyayari dito ay 3 ang Team Secret, yung GE 4 pa. 4 pa. Si Papi lang ang patay. 0-0, wala pang nalo. Round 1 pa lang pala to, kakaumpisa pa lang pala. Oo. O, ikaw, hindi pa nagpi-play. Epic play ka na Epic agad. play ako dito. O, sige. Epic play. Direct, play mo na. Well, so 2-on-1 against the lone Darien inside of the smoke right now, but on the back lines from heaven, Udotan and Darren, they will be pushed out. Envy na lang. Darren does not know what's behind him, and Envy has an opportunity of a lifetime. The spike defuse. Si Envy na lang ang natira. Talagang kita na yung crosshair niya, nakatutok na sa isa. Oo nga eh. Oo. Wait, epic play. Epic play. Epic play din ako. Si Envy to eh. Oo. Si Envy to Tsaka eh. hindi papayag yung production na parehas epic fail eh. Ganun. Sige. Oo. Play Ah. natin direct. Play natin to. Epic play. Spike defuse continues to go through. He flicks up. Yun, oh. Get the second kill. Look Sana for lang. Darren. Oh, Red Bull. 3K. Clutch, headshot ba yun? Headshot Alam mo, ba yun? Headshot. alam mo ba, signature talaga ni Envy to. Ang galing niya pagdating sa mga 1v3. One- Kayang-kaya niya. Clutch Oo. player pala yan. Clutch Oo. player talaga. Nakita mo pumasok siya, hindi niya muna binaril. Pumwesto muna siya. Pumwesto, Siya makikita Diba? ng lahat. Parang Nasa, sumilip- medyo nahihilo na ako eh. Pag FPS kasi. Pag FPS nahihilo ako. Hilo. Pero naiintindihan ko. Oo. Naiintindihan ko. Para sa mga Valorant players, ano nga tong map na to? Map, Abyss. Abyss A Abyss. side ito. Oo. So, ito yung papunta Oo. ng A. Yes. Papunta ng A So, galing sa... A site ito, tapos nag-plan sila sa default site. So, yung parang yung pinaka-common na site. Concern na, oo. So, ang talino actually ni Envy sumilip muna siya kasi alam siya nagde-defuse sila. So, may mga 4 seconds siya na para sumilip.
'Diba? Mamansid muna, ano ba yung situation? Kung kailangan unahin niya yung nagde-defuse muna. Diffuse or lalaban. So, sobrang ano din Oo. yan kasi yung priority niya Sino ba yung ano? Kasi syempre may risk palagi na yung isa. May nagbabantay. Oo. Galing, galing. Sa Tapos mag-isa pa nagde-defuse. siya, diba? Si Envy, kung hindi ako nagkakamali, ay isa sa mga top dog. Oh, yes. Feeling ko actually, top dog siya. Top dog talaga ng Top Pinoy, Top dog Pinoy talaga players. Ng Pinoy Oo. players. Yun na yun. Grabe. Matalino, tapos yung mechanics din. On point. Magaling. So, Yung epic. game sense niya ay mataas. Yes. At punong-puno 1,000%. Punong-puno ng Insights. insights. Very insightful. Epic play. Tama kami doon. Epic Tama play. kami doon. Tama kami doon. Yes. I think, yun na? No, Oh, yun na pala. Yes. Oh, diba? Yeah, oh. Tumawa natin parehas. So wait, first win to ni Manjin. Hindi naman. Hindi. Madalas lang ako mali. Parehas okay, ah. madalas lang. Parehas kami. Parehas kami ng sagot. Parehas tayo lahat. Okay. So, Ah. we got Group- this. group work. Yes. So, ito Group work. siya. Pick up Group natin. work siya. Swerte today. New to sports predictions? Don't worry. Arena Social is made just for you. Totally free to play and super easy to use. First, register your account. Quick and simple. Get 3 tickets every day and choose your matches to predict. Win predictions and rank up leaderboard challenges. And convert your points into real prizes. The fun awaits you. Hoy Mika, on behalf of the whole esports community, we're very proud of you and to your journey. Sabi nga ni Manjin, di ba? Nakita ko ang journey mo. Oo. Yes. Wow. Yung nag-evolve eh. Nag-evolve eh. From ballet, stages, to Riot Global Desk, grabe. Yung evolution mo talaga, epic. Epic talaga. Oh, Epic thank you, evolution. thank Pero you. bago ka namin pakawalan, one last play muna tayo. Ayun. Let's predict the play. So, kung sa tingin mo, or sa tingin mo ba, sinong region or team ang may pinakamalakas na momentum sa global Valorant scene right now? Oh, without a doubt, Asia Pacific. Asia Pacific. Asia Pacific. Yes, yung Americas kasi, yung sa West siguro, yung tutok nasa kanila. Sa EMEA din kasi syempre sanay na sila sa Counter-Strike, sa mga FPS games, 'di ba? Yung mga malalaki na teams nandyan. Pero there's something special about yung Asia Pacific region kasi napaka natin chaotic. Ini-enjoy natin yung games Lahat ng teams parang sobrang enjoyable sila to watch. Oo. Kaya actually yung intro ko sa desk kasi usually yung sinasabi ko, welcome to VCT Pacific, your favorite region's favorite region. Kasi lahat alam nila gusto nila yung Pacific Ibang level yung chaos sa Oo. Asia Pacific. Tsaka entertainment siya So, hindi lang sa sobrang unpredictable, chaotic, Oo. nag-enjoy ka pa na nanonood ng mga games. So, for me, it's really Pacific that is on top kasi hindi lang sa sa parang personalities na in game, we really make the game enjoyable to watch. And feeling ko dahil nga sa mga iba't ibang cultures na nasa region natin, Oo. tulad ng mga Pinoy, syempre. Yes. Trash talkan ang gusto ko dyan eh. Oo, Grabe yun na din Hindi gusto tayo ko. takot Trash talkan talaga. Oo. Ate Mika Fabs, maraming salamat sa pagbisita mo sa amin today. Siguradong Maraming salamat. aabangan namin ang next chapter at next evolution mo. #Team Rocket. Whether nasa VCT ka, Riot Stage, or kahit saan ka man, saan ka ba namin makikita? Syempre, babalik po ako sa VCT Pacific sa Korea sa pagdating ng Stage 1. And hopefully sa Stage 2 din at baka nasa Masters din at Champions, the biggest stages in Valorant for this year. At syempre sa mga socials ko, at Mika Fabs lang naman sa lahat. Kung gusto mo talaga ma-update sa lahat ng mga ganap ko, pati sa mga lunch at dinner at mga workout ko, pwede din naman. Gusto ko yun sa akin niya sinasabi yun. Kung gusto mo maging Kung updated gusto mo sa lang, mga... Patsy. Kung gusto mo lang. mamamaya ka agad. Aabangan namin yan ni Manjin. Kasama ang buong One Hit na lang family. Kaya kung gusto nyong updated sa mga susunod na episodes at esports kwentuhan, follow nyo lang ang Arena Social PH namin at i-hit ang notification bell sa Spotify at YouTube. Yes, and thank you so much sa lahat na nakikinig sa amin. Alalahanin ko lang yung step at alalahanin nyo Sasayaw na siya. ang buhay ay laging hindi ko na mabasa kung ano yung nasa prompter. 1, Basta 2, 3. sabi, i-outro na natin. Alalahanin nyo na ang buhay ay laging may challenge. But we take it one hit
at a time. time. Bye, guys. Ingat. 1, 2, 3.